Paano kita pangkat itigil? Kita igihado. Panibagong araw na naman mga katito-katita dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ng mga oras na to, nandito tayo sa Bata, dito sa Riyadh, Saudi Arabia at napakainit. Pumunta tayo rito bandang alas 9:30 na to ng umaga dahil mag-aasikaso tayo ng pera natin sa bangko sa pagpapadala natin sa ating kapatid at sa aking anak. Kailangan natin ipadala yung kanilang allowance. At ito may nakaway ng kaway dito sa likod. Akala nila kung anong ginagawa ko. Hindi nila alam na nagbablog ako. Ayun. Kitang-kita silang dalawa, mga kababayan nating Pilipino. Kaya sabi ko, nagbablog ako. Okay lang ba? Nakikita kayo? Gusto sana nilang mag-hi eh. Kaya lang, medyo nagmamadali tayo. At ng mga oras na to, alam nyo naman dito sa Bata, medyo mainit nga ngayon, lalo na doon sa mga illegal, yung mga walang ikama. Kaya medyo mag-ingat-ingat lang po kayo kasi medyo hindi natin alam yung mga panahon at oras sa pwedeng mangyari. Dahil napansin ko, hindi na rin masyadong maraming nagtitinda. May nagtitinda man patagulang at merong iba nakaupo lang kunyari, nagtitinda pero hindi nakalatag yung kanilang mga paninda. Kaya advice ko lang sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia na mga illegal ay wag po tayo basta-basta na magkakalat-kalat o paikot-ikot dahil minsan hindi nyo alam yung mga nagsisita ay naka-civilian lang sila. Kaya konting ingat lang tayo mga katito-katita, lagi lang tayong mag-stay at home kung kinakailangan. Kung hindi naman kinakailangan na pumunta ng Bata, wag na lang muna tayong pumunta. At kung meron naman tayong kaibigan na legal na kung kaya naman natin makisuyo para sila magpadala ng pera niya sa bangko para sa pamilya, mas okay yon. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, bilang mga massage therapist, medyo mainit tayo sa mata ng batas. Hindi man tayo gumagawa ng kalokohan o meron dahil nadadamay na rin tayo, wala naman tayong pwedeng magawa. Kaya mag-ingat, yun ang importante. Ng mga oras na to, namimili ako ng mga pangangailangan ko, hindi na ako masyadong bibili kasi may mall naman o may market naman na malapit sa aming lugar, sa aming bahay. Kaya siguro doon na lang din ako bibili. Kaya yung kailangan ko lang dito, yung mga medyo mura lang, yung mga nakakales talaga at kinakailangan lang. Kaya yun lang ang bibilhin natin. Kailangan din natin maging masinop at matipid kasi hindi natin alam ang buhay o ang panahon. Anytime pwede rin tayong magpahinga at anytime pwede rin tayong mapagod. Huwag naman sana na magkasakit tayo dahil yan lang ang puhunan natin, ang ating katawan. Lalo na sa edad natin na ngayon, halos golden na tayo. Kailangan na rin nating ingatan ang ating mga sarili kasi hindi na tayo bata, umihina rin yung ating mga buto. Sabi nga nila, kailangan natin magpalakas sa healthy way, yung tamang pamamaraan. Hindi naman yung kailangan na gusto natin gawin, gusto natin kainin, yun na lang ang gagawin natin. Kaya ng mga oras at ito yung nasa shawarma house tayo at kasama natin ito si Bibi, dito tayo sa shawarma, bumili kami ng pagkain dahil kailangan nga. Dahil medyo nagugutom kami at lalo na siya gutom na gutom. Kararating niya lang din yan, galing siya ng Maka. Kaya hindi dito siya ngayon sa Riyadh, dito na siya magtatrabaho, siguro taon din. Kaya medyo pagod siya. At maraming salamat. God bless you all guys. Saway pagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bye.